Gago ba't? Ano to? Naka-live na to ngayon? Kasi naka-live ka na. Ganto na ito? Oo. Tonight ako. May mga tao nanonood. Ayan o, yan o. One. One pa lang ako. Isa pa lang nanonood eh. Di, bag lang ata ako, bag lang. Bag. So guys, pag umabot ng 500 viewers, sisimulan na natin. Si Makagigo yan. 2.1k na, boss. 2.1k. 6.9k. So, talang. So guys, okay ba yung mic? Okay ba? Hello, mic check. Pag alam nyo, kasi ang daming nakat na video doon. Kasi nag-overheat yung camera, di namin napansin. Nag-overheat na. So, ang daming video na ang daming video, dami ko nasabi doon na na hindi na. Laki lang screen ko, tangina. Nagugulat ako. Alula ako. Ang daming video na hindi nasama doon, natanggal dahil nagko-corrupt yung file. So sabi ko, okay lang, ilagay na yun, tapos i-continue ko na lang dito sa live. Okay? Yeah. So, mas maganda kung dito kayo magtatanong. Just a moment pa. Mas maganda kung dito kayo magtatanong pag alam niyo yun. Pag hindi na kayo mag-comment ng ganun. Mas maganda kung sasagot na lang ako sa tanong nyo. Pero, so, yung mga tao nagsabi na, na, Dogs, wala kang paki sa 8 years nyo. Chinek ko lang yung nag-message yung kaibigan ko. So yun guys. Yung tanong nyo? Ano yung gusto nyo yung tanong? Pero yun nga, back to, nakakalimutan ko na. Kasi pagod na pagod ako. Pero yung mga tao nagtatanong yung mga tao nagsabi na, Dogs, wala ka bang paki sa 8 years nyo? Or anything? Kung yung 8 years mismo, ika-count natin, sa ngayon, kung yun noon, yung time frame namin na kaka 8 years namin hanggang now, yes, di ako na, talaga wala na akong paki dun. Sabihin nyo, what the F? What mean, totoo pala yun. Yes, totoo yun guys. Di ako nagsisinungaling and, totoo yun! Ba't ako magsisinungaling, di ba? Pero sa akin kasi guys, pipiliin mo ba yung 8 years na panay katoksikan? Yung toxic na hindi na nag-work relationship nyo, kahit anong explain mo, kunyari, mag-aaway kayo, magbabate, tapos yung main reason is, yun nga, pinag-awayan nyo is siya. Tapos pag nagbate, ako yung pinapasorry. Alam mo yun, parang, bakit ganun? Ba't ikaw yung may mali, tapos ako yung nagsasorry, di ba? Ayun yung, ang daming best na ganun guys, dami ng best na ganun. So, yeah. So, kung sasabihin nyo, pipiliin ko ba na wala ba akong paki doon sa 8 years? Men, sa totoo lang, prefer kong itapon na lang yung 8 years na yon kaysa tuloy-tuloy nakatoksikan. Alam niyo yun? Hindi na kasi healthy yung relationship namin. Wala na talaga guys, wala na talaga. As in, wala na. Like, kahit anong ipilit na ayos, hindi na talaga nag-work. Kahit anong ipilit na pag-usapan namin, hindi na talaga nag-work. Nag-e-echo ata tol. Yun. Ayun yung nun guys. Ayun yung pinakamasakit. Alam niyo yun. Kahit anong pilitin kong namin na ayusin, hindi na talaga nag-work. And yeah. Kung yung mga tao, 'di ba sinabi niya doon sa vlog niya na
naging mundo niya ako. Naging kalawakan ko siya. Ito yun guys, nung nasa kabilang bootcamp pa kami. Natutulog nun si Chicks. Tapos tinitignan ko lang siya. Pumasok ako bigla sa kwarto nila ng Solid. Kinausap ko agad si Chester. Yung mga kung sino yung, ano mo yun, mature na mature. Sinabi ko rin kay Chester pati kay MB, tol, desidido na ako. Pakakasalan ko na si Chicks. Gusto ko na magkanak sa kanya. Tapos, ano yun, out of the blue, sinabi ko yun sa kanila. Nagulat nga sila eh. Tapos, pagkatapos nung nag-usap kami, sabi ko wala na, sabi ko hindi na ako mag-ano pa ng iba guys. Like, okay na ako. Ay kung masaya, ay kahit ano pa yung ano, maging problema, ganoon na rin naman eh. Sabi ko wala na akong ano yun eh. Pero di ko akalain na after nun, around ano yun, April. Sinabi ko yun, kanila MB, kanila Chester. Around April sinabi ko na hindi. Sabi ko ayun na. Tapos habang tumatagal, kasi nag-away kami ulit nun ni Chicks. Tapos yun nga, sabi na ayusin namin, baguhin na lang namin, babaguhin niya yung sarili niya, babaguhin ko din sarili ko. Yun. Alam niyo yun. So, nakapag-decide na ako, sabi ko, okay, magbabago naman lahat. Go na ako. Like, eto na, desidido na ako. Desidido na ako sa audition ko nun. Nasya na, wala na akong ano yun nun. Kaso habang tumatagal guys, lagi na kami nag-aaway. As in, super 3 weeks na ako sa gaming room. Pinag-aawayan namin maliit na bagay. Alam niyo yun? Yung, sabi natin, etong plastic, pwede namin pag-awayan to. Hindi na healthy. Hindi na healthy guys. Hindi na healthy. And yeah, masakit man sabihin pero nandun na. So, yun guys, yung time na yun, hindi na nagiging healthy nga yung relationship namin. So, parang hindi na nag-work sa lahat ng bagay. Hindi na talaga nag-work. And dun sa anak, gusto ko na talaga magkaanak, guys. Like 100% gusto ko na magkaanak. Kaso ang sinabi niya sa akin noon, nasa taas kami ng kwarto. Gusto mo sure ka na ba magkaanak? Sabi ko sa kanya, oo, sure na pag may malaking pagbabago sa atin. Alam mo yun. Kala ko ayun yung mag-fix ng mga away namin, mga maliliit na arguments, mga maliliit na gulo na kala ko, sabi ko, di mawawala sa isip ko, mawawala to pagka nagkaanak kami. Tapos, sinabi niya sa akin na, ba't tayo mag-anak, paanakin muna natin si Tibers pati si Lulu. Tapos, ahalikan ka ng mga maliliit na chow-chow sa mukha, ganon. Tapos sabi ko, sure ka? Sinabi ko sa kanya, sure ka? Sure ka dun? Tapos, sabi niya, oo. Tapos sabi ko, kasi gusto ko na magkaanak. Tapos, inopen up niya sa akin, ba't di na lang tayo mag-adapt? Sabi ko nun sa kanya, guys, na okay ako mag-adapt. Sa totoo lang, gusto ko din mag-adapt para makatulong sa pamilya na nangangailangan. Pero gusto ko din magkaanak na sa dugo ko. Kahit dalawa, humingi ako, kahit isa, dalawa. Pero dalawa talaga gusto ko nun, guys. Gusto ko kasi 3 din anak ko, para kami magkakapatid. Tapos kahit isa adopted na, okay lang naman Alam mo yun. Tapos, yun. Yun nga. Doon di nangyari yun. Tapos yun. Napunta sa pugos na. Tapos yun. Tapos, syempre yung madami din kami point na nag-aaway kami. Pero isa sa pinakamasakit nun is that kasi pinapahiya niya talaga ako guys sa mga players, sa tapat ng mga tao. Naintindihan ko kasi siya, kasi kung kilala ako ni Chicks, kilala ko siya. Iniinda ko na lang yun. Na minsan kasi, si Chicks, di niya nakokontrol yung sinasabi niya. Alam niyo yun, di niya nakokontrol yung sinasabi niya. So, pag kami nasabi siyang masama sa akin sa tapat ng player, okay lang ako. Di okay lang yun, Bing. Maganda ako.
Hindi, ako naman ano. Pero yung isa sa pinakamasakit kasi guys, yung sinabi niyang bobo talaga ako sa tapat ng player. Andun si Changu, si Dale, pati si Tira. Parang, ito, totoo yun sa si Tira. Eh, ikaw Dale, ito guys, ito ha. Di ako kumukuha ng kakampi ha. Pag malaman nyo na hindi ako gumagawa ng kwento. Pag malaman nila tol. Oo, sige, tuwagin mo. Pag dalawa kayo, tanginan nyo. Pero, yun nga guys, di talaga ako gumagawa ng kwento. Kung inisip nyo gumagawa ako ng kwento, at saka hindi ko naman siya, baka inisip nyo sinisagaan ko si Chicks. Normal, hindi naman talaga eh. Kasi ang tahimik na eh. Nung nag-break kami guys, ang tahimik na separated way kami. Maayos yung, nag-usap kami. Siya sabi na, ginising ko siya 2 o'clock na umaga. Yes, totoo yun. Pero at that time kasi guys, kausap ko, kuya ko, nasa baba ko. Siya, kausap niya, ate ko, nasa taas siya. Tapos nung natapos sila mag-usap, kami ng kuya ko, tinawagan ko ate ko, sabi ko, tol, di ko alam paano ko to sasabihin. Di ko na alam, like, di ko na talaga alam. To sabi sa akin natin, hindi ka usapin mo na lang, ganyan. So, pumakit ako nun, nakahiga na siya. Ginising ko si Chicks nun, sabi ko sa kanya, kailangan natin mag-usap. Tapos, sinabi niya sa akin, sabi ko, di na ata tayo mag-workout, Beng. Ayun nga, Beng. So, sabi niya, bakit? Baka nade-depress ka lang? Sabi ko sa kanya, ikaw na yung main source ng depression ko. Ikaw na yung main source ng depression ko. Like, lagi na lang tayo nag-aaway, lagi na lang may ganito, lagi na lang may ganyan. Tapos, yun. Tapos sinabi niya sa akin, tignan mo ako sa mata, tapos sabihin mo na hindi mo na ako mahal. Tapos sinabi ko sa kanya yun, tinignan ko siya sa mata, tapos sinabi ko sa kanya na, sorry talaga, hindi na kita mahal. Sabi kong ganun sa kanya. Alam niyo yun? Kasi sa akin guys, sa totoo lang sa mga lalaki, and sa mga babae, okay lang na manduhan nyo kaming lalaki. Understandable yun. Pero sana wag sa tapat ng tao. Gets nyo yun? Sa tapat ng mga tao kasi minsan guys, ganun na talaga eh. Like, napapahiya na lang ako. Sa tapat ng player, napapahiya ako sa tapat ng player, napapahiya ako sa mga matataas na tao. Parang, alam mo yun, nagulat ako dun. On that side, like, kasi sa Belgium, di naman ganun eh. Like, nung 5 years kami sa Belgium, hindi naman ganun. Like, di ko nakikita ang ginagawa niya yun sa akin. Hindi ko nakikita ang ginagawa niya yun sa akin. And nung nakita ko yun dito, nagulat ako. And di lang yun one time, almost all the time. Ito guys, Tira, si Dale. Nung nandun tayo sa friendship, punta kayo dito, tol. Kung alam niyo lang, bago ko gawin yung MLO ako, si Tira yung kasama ko nun. Tinanong ko sa kanya, tol, andun kami sa labas kung saan nag-Yossi yung mga player dati kasi nag-vape pa ako nun. Nag-vape ako nun. So, abang nag-vape ako sila nag-Yossi, tapos andun si Chicks. Sabi ko, tol, gusto ko maging pro player. Kaya ba? Tapos sabi ni Tira, kaya yan boss dog, basta mag-grind ka lang. Tapos sinabi nun ni Chicks, ba't ka pa magpo-pro? Bobo ka naman, magpatawa ka na lang ng tao. Tapos kinumport ako nun ni Tira. Dito, Tira, nagsisinungaling ba ako? Dale, nandun ka. Andun din si Chang. Guys, ako yung taong di plastic. Pag nakilala nyo ko, prangka sa prangka. Okay? Prangka sa prangka akong tao. Masakit man sabihin, pero yun talaga yung kung sino ako. And yung mga nakakilala sa akin, kilala nila, prangka ako kung sa prangka. Kung ayoko. Guess nyo yun? Kung ayoko. And doon nung sinabi sa akin ni Chicks, parang hindi ako na down eh. Parang naging motivation pa yun sa akin. Nag-cultivate pa yun sa akin na kakayanin ko to. Utya na yan. Pag alam mo yun, maging proud ka naman. Pag nakita mo sa tournament, makita mo na ang ina boyfriend ko andyan. Which is naging ganun naman sa The National.
Ganun naman sa The National, naging proud siya. Naging masaya ako dun. Kasi may napatunayan ako. Pero yun yung masakit doon, like, oo, siya naging unang supporter ko, but di niya ako naging supporter and subscriber doon sa pag gusto ko maging pro. Alam mo yun? Ayun yung masakit. Ayun yung masakit doon. At saka yung paano niya ako tratuhin sa tapat ng tao. Kasi kilala ko din naman si Chicks eh. Alam ko yung ugali niya. Minsan talaga, hindi niya kontrolado yung sinasabi niya. Minsan talaga masakit. To the point na sagad hanggang buto. Pero ininda ko yun. Like, okay lang sa akin. Mahal na mahal ko siya eh. Kahit may mga tao na dito sa bootcamp na nagsasabi na, tangina dogs, buti natitiis mo. Sabi ko, tangina tol. Kilala ko si Chicks mula ulo hanggang pa. Alam kong ganyan yan. Pero mahal na mahal ko yan. Yun. Tapos yung sinasabi, yung tinatanong nyo, dogs, wala ka bang pake doon sa 8 years? Right now? Kung sasabihin nyo sa akin ngayon, wala guys, talaga, as in wala, aminado ako doon. Kasi mas pipiliin ko nang tumakas na lang sa 8 years na panay toxicity. Pinapakain ako ng toxicity. Like, may gusto siyang paalsento sa tapat ng taong yun. Napaka-close. Parang alam yun, parang shit. Yeah, ayun yung tinutukoy ko na in that 8 years, nagagawa niyang, nung kasama namin yun, nagagawang plastic in, paano pa kaya yung relationship namin? Nagda-doubt na ako doon, nagki-question na yung utak ko. Alam niyo yun? Pero yung sinabi niya na sinukuan ko siya, hindi ko siya sinukuan. It's just that nag-fed up na talaga. Nag-fed up lang talaga sa akin na, holy shit, naglalago na sa isipan ko. Nakaka-paranoid. Yung mga taong nasa gantong relationship, understand, malalaman nila yan. Like, nakaka-paranoid guys. Nakaka-paranoid. Di mo alam kung ano ba lahat-lahat. Alam mo yun? Ba't nasa putang ina category ng ano to? Music. Kaya lang guys Saan ba tayo? Film, animation, vlog, people and vlogs. Yan. Alam niyo yun? Nakaka-paranoid. And doon na ako nagke-question na ako nun. Tapos lagi na nag-a-adapt yung away namin. Toxic na talaga guys. Ako nagsabi sa inyo in that 8 years. 5 years. Ang saya. Yung earth, heaven. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. And then umuwi kami ng Philippines. And yung umuwi kami ng Philippines, kasi pinagplanuhan nga namin yun ni Mavsi, di ba? Kami dami ni Mavs, uwi tayo ng Philippines, gawa tayo content, lahat-lahat. Tapos sabi niya, sige tol. Tapos yun, sumama nga si Chicks, nandito na kami. Nung di pa nagbo-boom yung pangalan ko nun, okay eh. Pero nung sumabog yung pangalan ko, ba't parang, wala naman ako, wala talaga ako guys tinatago. Alam niya naman yun eh. And, mako-confirm yun, nakabukas yung Facebook ko dito sa Salas. Alam niyo yung password sa cellphone ko. Alam mo yun. Nakikita niya lahat, email, business. Wala akong tinatago. And kailangan, may mali ba ako sa relationship namin in that 8 years? Yes! Aminado ako guys. May mali talaga ako. May mali ako. Hindi ko sinasabing siya lang yung mali. May mali ako. Ano yung mali sa akin? Wala na akong time. Wala na akong time sa kanya. I-deny ko ba yun? No! Ba't ko yun i-deny? Totoo eh. Wala na akong time kay Chicks nun. Why? Kasi guys, hard worker akong tao. Alam niya yun. Na nasa Belgium, dalawa, tatlo trabaho ko, kumakayod ako.
Tapos, yun nga, nasa Belgium ako, nandito na, nagtatrabaho ako. Why? Kasi, gusto namin ng bahay, gusto namin ng mga bagay na, mamahalin. Alam niya, gusto niya ng Michael Kors na relo, gusto niya ng Michael Kors na bag, gusto niya ng mga ganto, gusto niya ng mga ganyan. As a boyfriend, I need to provide. Alam mo yun? So, kailangan ko magtrabaho ng todo. Aminado ako na wala na ako ng time dahil sa kakatrabaho ko. Yes, pero hindi ko yun ginawa dahil wala lang. Ginawa ko yun para sa ikabubuti namin dalawa. Sa ikabubuti namin dalawa. 100%. At saka sinasabi ko sa kanya nun, Beng, taste lang. Kasi ako nagbabayad lahat dito. Ako nagbabayad ng bootcamp. Ako nagpapakain. Ako nagbabayad ng oriente. Ako nagbabayad ng internet. Taste lang. Yun lang. Nawala talaga ako ng time. Aminado naman ako, hindi ko lang dinidinay. Kasi doon sa video niya, guys, kinat niya. Eh kung makikita nyo naman dito, nandun naman yun eh. Sinabi ko naman yun eh. Guys, hindi lang siya yung may kasalanan, ako din. On that side, may mali din ako. Alam niyo yun? Pero ang problema kasi dito, guys, ang lalaki, bawal ma-fed up sa Pilipinas. Bawal sumuko ang lalaki. Bawal sumuko ang lalaki sa relationship. Ang pwede lang babae. Gusto nyo yun? Pag naging sad boy ka dito sa Pilipinas, bawal din. Pagtatawanan ka. Alam niyo yun? And yeah. Alam naman lahat ng tao dito sa bahay yun eh. So, yun guys. Ayun lang yung kulang doon kasi. Nakat kasi yun eh. Tandaan nyo guys. Hindi nakakapagod. So, yun guys, para alam nyo lang, sorry sa mga na-disappoint, pero separate ways talaga kami ni Chicks. On that side. Sa tingin nyo, magkakabalikan pa kami? No! Sa tingin nyo, gugustuhin ko pa makipagbalikan? No! Hell no! Ayoko na, ano yan eh, recycle eh, magiging repeat and repeat. Alam niyo yun? Repeat lang na repeat. Hindi walang magbabago. Ay, hindi yung reason na nag-break kami noong una. Hiningi ko lang magbago siya. Intindi niya yung line of work na kailangan ko mag-grind kasi ako nagbabayad. Alam niyo yun? Yeah, so yung mga ano dyan kasi guys, yung mga babae, alam niyo yun, bawal ka sumuko sa relationship sa kanila. Pag ikaw sumuko, ikaw may kasalanan. Pag sumuko ka, may kabit ka, which is wala akong kabit. Ibang klase kasi, ibang klase. May kabit pala ako. Di ko alam na may kabit pala ako. Alam niyo yun? Kung sino may mali doon sa kaming dalawa, may mali kami, aminado naman. May mali siya, may mali ako. And yeah. May pakiba ako sa 8 years namin ngayon? Wala. Aminado ako. Mas pipiliin ko nang iwanan yung 8 years na katoxican na lang guys. Kaysa pagpatuloy pa yon. Yeah. Ayun guys. So yeah. Para alam nyo lang, yung mga nakalimutan dun sa video. Did I cherish that 8 years? Yes! Chinerish ko yun. No. That 6 years. 5 years and 6 years. Yes. Chinerish ko yun.
Kasi yung last 2 years, oh guys, it's hell on earth. Humihingi ako ng advice kung kani-kanino. Paano ma-work relationship namin. Alam yan ng mga tao na close sa akin, na malapit sa akin, na kilala ko. From pro player, streamer, kaibigan, family. Nag-seek na ako ng advice nung di na kasi nag-work talaga. So, yun guys, pag alam nyo lang, pag kung iniisip nyo na ano yun. Pero yun nga, totoo ba yung sinabi ko na 8 years wala akong yes, totoo yun. Pero nagpapasalamat din ako sa 8 years na yun. Kasi on that 8 years guys, natuto ko. And natuto ko na alam mo yun, hindi ko akalain na fans din pala yung sisira sa lahat. At saka tao surrounding namin dalawa. Nakakala ko na mabibigyan ng advice para makapag-move on, lahat. Pagkatapos na talaga, alam mo yun, nakakagulat guys, ganun talaga. Hindi ko akalain na abot din sa ganito. Kasi guys, wala talaga kayo sa bootcamp eh. Hindi nyo talaga alam eh. Kung paano, paano pahiyain sa tao guys. And sa akin, wish ko lang, sana makahanap ng, alam mo yun, na maayos na relationship in the near future si Chicks. And yeah, sorry talaga sa mga fans na disappoint sa amin. Sa akin mismo, okay. Syempre, sorry dun. And yeah, sana I wish her all the best and luck sa buhay niya. And happiness, to be honest. Kundi talaga dahil sa mga tao guys nasa circle namin, hindi talaga abot sa ganito eh. Alam niyo 'yun? Hindi talaga abot sa ganito. Na sinasabi na may kabit ako. What the man. Oh my God. April, desidido na ako guys. Desidido na akong pakasalan siya, gumawa na anak. Ayun nga, pandemic happened. Tangina talaga. Ako nagsabi sa inyo, tangina talaga. And sorry talaga sa mga fans na disappoint. Shit happens. Alam mo yun? Pero masaya ba ako ngayon? Depende. No sa mga nagaganap. Pero sa buhay ko, yes. Pag akong nawala ng tinik sa dibdib, guys, yung toxicity nawala, nakakapag-isip ako na maayos, nakakapag-coach na ako sa team, sa solid na maayos. Alam niyo, di ako laging galit. Nadjo-joke na ako ng mga tao. And masaya ako doon na alam mo yun, na super positive na ako mag-isip. Pero yung nagaganap ngayon, syempre hindi ako masaya kasi parang nakaset kami sa privacy namin na i-keep yung ganun. Tapos bigla na lang, ayun nga, may lalabas na mga fans na ganyan, may kabit, may ganito, si ganyan, ganyan. Alam mo yun, nanahimik lahat ng tao dito. So, yun guys, para alam niyo lang. So, yeah, thank you sa mga sumuporta. And sana hindi kayo magsawang supportahan ako. And then, pati si Chick, syempre. Pakisuportahan din siya. Tapos, ang laban.
And yeah, ako naman guys, yun nga. Sorry sa mga na-disappoint. Wala na akong magagawa. Pero tangina kasi, dito sa Pilipinas, tol, bawal talaga makipag-ano yung lalaki. Cut! Tangina. Direct, cut! Direct. Cut na ba, direct? Retouch ba, direct? Okay na ba yun? Dental pass mo. Guys. And if yun nga, nag-sorry din ako kay Chicks kasi nawalan ako ng time. Nawalan ako ng time sa relationship namin nun. Pero sana hindi niya na lang sana ako pinapahiya din sa tapat ng tao. Pero understandable naman yun guys. Kasi kilala ko naman si Chicks eh. Kahit mga ganun na bagay, pinapabayaan ko na. So yun guys, para sana alam niyo lang. So yeah. Peace. Peace out. Kita-kits bukas.